tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. May mga guyam dito. No? Ayan, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 65 at tayo nga po ay nasa verse 8 and 9. No? Hapon ay natalakay natin ng verses 6 and 7, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, nadakila sa lahat. Maraming salamat po sa buong araw, sa tagumpay ng gawain kanina umaga, sa iyong mensahe. At sa ngayong gabi ito, Panginoon, may patuloy na humingi sa iyo ng gabay at karunungan na ito ay maunawaan namin lahat, Panginoon. Unti-unti namin itong maipamuhay at mapabigyan ng kaluguran sa iyo. Ganun din sa mga kapatid na nasa online at sa mga hahabol pa, Panginoon, itong gabing ito ay tinataas namin sa iyo at ikaw ang mapupurihan at maparangalan, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, magandang gabi, Pastor Nanding, at sa ating pong mga kasama. Kahapon nga po ay natalakay natin ang verses 6 and 7 na tumutukoy nga po doon sa kanilang yung kakabigatan ng kasalanan. No? At yun nga po, ito ay tumutukoy sa yung kanilang patuloy na pamumuhay sa kasalanan na kanilang pagbabayaran, no? Pagbabayaran nila dahil sa kanila nga pong paulit-ulit at patuloy na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na alam natin na ito ay suklam sa Panginoon, no? At yun nga po nabanggit doon sa verse 5 ay yung kanilang pagiging hipokrito, at yung kagabi ay tumutukoy sa kabayaran ng kanilang kasalanan. So kabigatan, alam natin na sila ay maraming ginawang pagsuway at pagtalikod kay Yahweh, at ito ang dahilan kung bakit sila ay paparusahan, no? At sa kabila ng pagparusa, nandun yung kanyang laging pag-aalok ng panunumbalik. At sa gabing ito, sa kahapon, no, patuloy na pinapaalalahanan na ang mga taong ito ay nanatili, no, doon sa kanilang pagsuway sa Panginoon. Ginalit nila si Yahweh dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakibahagi sila sa mga seremonya ng mga pagano, at ganoon din kumilos sila ng mas banal kaysa sa iba, no? At dito ay nagsabi nga ang Panginoon na ang kanilang mga kasalanan ay nakasulat na. Ibig sabihin nakatala o nakadatos. So hindi ito makakalampas sa paningin ng Diyos, no? Yan po ay laging yan nga po sinasabi niya na hindi ligit sa kanyang kalaman ang ginagawa ng mga taong patuloy na hindi sumusunod sa kanya. Yan, so mahalaga na maunawaan natin ang mga talatang ito ay paalaala ng kabigatan ng kasalanan. At ganun po man, dito po sa bahaging ito ay pinapakita niya o tinuturo niya ang kanyang pag-ibig para sa mga taong manunumbalik sa Panginoon, no? At mararanasan nga po ng mga mananampalataya yung kapayapaan, kapatawaran, kalayaan, at ang pagkakataong lumakad sa panibagong buhay. So, sa dalawang talatang ito na ating natalakay kagabi, ito ay nag-aalok, no, ng pagkakataon para sa kapatawaran at pagpapanumbalik sa mga nagsisisi at babalik sa Kanya. At yun nga po, no, hindi natatapos ang paalaala ng Biblia tungkol sa bagay na ito. At ito nga po yung umiikot sa kabuuang aklat na lagi siya nagpapaalaala ng pagnunumbalik. Yan, so kabigatan ng kanilang kasalanan ay kanilang pagbabayaran, no? Their sins shall be punished. Yan, so ito po yung title natin kahapon. At ngayon is tumutukoy naman po ito sa mga labi o mga remnants ng Israel, no? Ito ay tumutukoy sa mga natitira, mayroong mga totoong
pananampalataya, totoong naging tapat kay Yahweh. Yan. So basahin natin ang verse 8. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ang isang kumpol na ubas ay maaaring gawing alak. Kaya ang sabi ng mga tao, huwag ninyo itong sirain sapagkat ito'y mayroon itong pagpapala. Ganyan din ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod. Hindi ko sila ganap nawawasakin. So tumutukoy itong talatang ito para sa mga natangi o natitira o natira o nalabi o mga ubas na tinukoy nga po dito, no? Nilarawan dito bilang mag-uubas ang Diyos. Dito tinutukoy ang bunga ng ubas na kanyang ititira o kanyang itatabi, no? I-preserve. So tumutukoy po ito sa mga taong nanampalataya, no? Naging tapat kay Yahweh, at ito yung iilan lamang na sumunod sa kanyang kalooban. Ito nga po yung mga naging faithful na servant ng Israel na nanatiling loyal at masunurin o yung nga sumunod kay Panginoon. At ito ay paalaala, no, sa atin din sa panahon ngayon, yung pagiging tapat, nananatiling tapat ay kanyang pagpapalain, no? Ginamit ang pag-uubas bilang metapora para illustrate nga po, no, yung value o yung kahalagahan ng mga bunga na nanatiling tama ang resulta, no? Tama ang lasa, tama ang tamis, at dito ay ito ay kanyang itatabi. So talatang ito ay mensahe ng pag-asa at awa sa gitna ng paghuhukom, gamit nga po ang kumpol ng ubas, no? Ito yung ginamit ng metapora na iilan lamang ito na natira, at dito ay ito yung kanyang ipe-preserve, no? Ipe-preserve ni Yahweh na kanya ibabalik sa kanyang bayan. Inihambing ng Diyos ang kanyang bayan sa isang puno ng ubas na mayroon pa ring mabuting bunga. Kasi nga, no, sa kabila ng kanilang mga ginawang pagsuway, kasalanan, ay makikita natin na talagang iilan lamang yung totoong sumusunod sa Panginoon. At ganoon din, no, kumbaga sa isang church ay hindi naman tayo pero may mga sigurado na may mga totoong nananampalataya sa Panginoon, no? At ito yung ating binibigyan dito ng diin na ang Panginoon ay nandun, sa kabila ng paghatol, nandun ang kanyang awa, nandun yung kanyang pag-iingat sa mga totoong nanampalataya sa Kanya. Sinabi, napag-aralan din natin, no, yung gumagamit ang Diyos ng kumpol ng ubas kahit na karamihan sa mga ubas ay nasira. Natalakay natin to sa Isaiah 5:4 na ang ubas ay nabulok, at sa Isaiah 5:2 naman ay tinukoy naman silang mga ubas na maasim. So dito, ang tinutukoy na remnants o mga labi ay ang mga ubas na perpekto ang pagkakabunga, no? Hindi man perpekto, umaga tama, no? Tama yung resulta. Yan. So dito ay makikita rin natin na habang ang paghuhukom ay nararapat dahil sa laganap na kasalanan, tinitiyak po ng Diyos, no, yung kanyang awa ay sa kanyang mga layunin at pangako ay hindi ganap na mapuputol. At tinitiyak ng awa ng Diyos na ang kanyang mga layunin at pangako ay hindi ganap na mapuputol. Ililigtas at pagpapalain niya ang mga nanatiling tapat sa kanya. Tandaan ng mga kapatid, no, hinalin tulad ito doon sa puno ng ubas na ang mga naging bunga may maasim, may nabulok, at mayroong iilan na tumubo ng maayos, no?
At nakita natin, no, ito ay sa practical na aplikasyon, ito yung mga tao, no, yung mga remnants, ito yung mga taong nanatiling tapat, may totoo at genuine faith, no? Ito yung mga naging loyal na hindi tumalikod, hindi totally kinalimutan ang Diyos. Nakita natin, no? Magandang gabi, Pastor Dom at Sister Irene. Yan, salamat sa inyong pag-join. Yan, so isang napaka-importanteng paalaala, no? Yung pagiging tapat sa Panginoon. Kasi tandaan natin, kagabi nabanggit na nakatala yung mga ginawa ng mga taong to na nagrebelde, naging magsik sa Panginoon. At dito, nilalahad niya yung kanyang gagawin sa mananatiling tapat. So sa atin, ganun din, no? Yung pagiging tapat, pagiging loyal, pananatili sa Panginoon, ay merong itong kahihinatnan, no? Hindi masasayang ang anuman ang ating ginagawa dito sa lupa. At ang dalawa lang naman ang pipiliin natin, no? Kung gusto ba nating makasama ang Diyos o tayo parusahan ng Diyos. So ito ay isang, ayan, andiyan pala si watching at the church, no? Magandang gabi, Pastor. At siyempre kay Princess Dalompines, yan. Princess Joy. So ito isang makapangyarihan at mayamang simbolikong talata kasi nga ito nga po ay naghahalag ng napakahalagang mga tema na tumutukoy nga po sa pagpapala, no? Yung sa kanyang gagawin sa mga labi, sa pangangalaga, kasi na doon yung word of preservation at ang biyaya ng Diyos para sa kanyang bayan na natiling tapat at yung mga tunay na nampalataya. So itong bahaging ito ay sobrang mahalaga para sa bawat isa sa atin na dito sa panahon ni Propeta Isaiah, inilahad ng Diyos ang kanyang gagawin sa mga taong totoo at nananatiling yung pagiging mananampalataya na hindi tumalikod, hindi tulad ng mga taong binabanggit sa mga naunang mga talata na naghanap ng iba, no? Nandiyan na, naghanap pa ng iba. So, yun yung yun yung kailangan nating maunawaan sa bahaging ito na nandito na no? Actually, kompleto na nga sa panahon natin na tayo ay inano na ng Panginoon, niligtas na tayo ng Panginoong Jesus. Kanino pa ba tayo aasa? Kanino pa ba tayo sasampalataya, no? So gayon pa man sa gitna ng pagpapahayag ng paghukom, meron ding mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa mga nanatiling tapat sa Diyos. So makita natin ang mga labi na to o ang mga remnant na to ay ito yung tunay na naghintay sa Panginoon, no? Tunay na mga namubuhay sa kalooban ng Diyos at hindi sa mga pamamaraan ng mundo. Kaya dito sinabi yung word na ang imahe ng alak na magagawa buhat sa isang kumpol ng ubas ay isang makapangyarihang simbolo ng pagpapala at kasaganahan. Bakit? Dahil ito ay mayroong bunga, may naging resulta. No? Sa ubas, ito yung usually ginagamit po para sa alak, no? At ito ay isang inumin na alam naman natin nakakalasing, pero ito po ay noong sinaunang panahon ang pagkatuklas ng isang kumpol ng ubas na naglalaman ng bagong alak ay tinuturing na tanda ng paglalaan at pabor ng Diyos. So sa ideyang ito, sa utos na huwag ninyo itong sisirain, kasi nga, bakit? Kasi meron tong katas, meron tong napaka-importanting likido, no? O yung katas na magbibigay ito tumutukoy sa pagpapala ng Panginoon. At dito ay nagmumungkahi ng kahandaang pangalagaan at protektahan ng isang bagay na may halaga o value, no? Ito yung ito yung gustong dito ng Panginoon, bakit kahit isang kumpol lang yun, meron pa rin yung halaga, no? Meron pa rin yung importansya o yun nga yung value na makikita bilang isang refleksyon
ng maawain at mapagbiyayang kalikasan ng Diyos. Kasi nakita natin, no? Yung iba maasim, yung iba nabulok, yung iba hindi tumubo. Pero dito, iilan lang. As in, konti lang talaga to, no? Ang paghahambing na ginawa sa talatang ito ay kung paano hindi sisirain ng isang tao ang isang kumpol na naglalaman ng bagong alak dahil sa pagpapala nito. So, hindi rin sisirain ng Diyos ang kanyang mga lingkod dahil sa pagpapalang taglay niya sa kanila. Kasi meron nga sa loob, merong binigay ang Diyos doon sa mga natirang iyon, sa mga nalabi na iyon. Ito nga po yung naging, naging key kung bakit sila pagpapalain ng Panginoon, bakit sila ipipreserve. So binibigyan diin ito ang kahalagahan at importansya ng kanyang bayan at ang kanyang pagnanais na makita silang umunlad at umasenso. So mas malawak na konteksto, ito ay nagpapakita ng isang paulit-ulit na tema. Actually, paulit-ulit talaga itong tema na to, no? Na ang pagkakaiba sa pagitan ng paghuhukom at pagpapala. Yan. So, dito ay isang napakahalagang bagay ang makikita natin. Dahil ang tinutukoy dito, no, yung value o yung kahalagahan ng mga naging tapat sa Panginoon. Tulad ng isang bagong alak, no, isang bagong alak na nabuo o nakuha mula dun sa isang kumpol na yon. Ito ay isang precious o mahalaga sa Panginoon na nagdadala ng biyaya para sa iba. So, andun ang pangako ng Panginoon na yung pag-asa ay makikita sa Panginoon na yung mga taong ito ay ensuring that faithfulness is rewarded. Ibig sabihin, yung pananatiling tapat, pananatiling totoo ng mga taong ito, ng mga remnants na to, ay mayroong naghihintay sa kanilang pagpapala. So, sa simbolikong paraan, ang mga bagong alak na kumpol ay maaaring makita bilang kumakatawan sa espiritual na sigla at potensyal para sa paglago at pagbabago sa buong bayan ng Diyos. Parang sabihin natin in short, no, na itong konti na to, kaya niyong magpalaganap, kaya niyo pa niyang maging, sila yung gagamitin ng Panginoon para sa panibago na pagsamba, no, sa panibagong maalala natin yung sa mga una pa, no, mga unang bahagi ng Isaiah na mayroong matitira, na mayroong yung mga first generation ng mga Israelita ay nangamatay na, no, at itong mga to ay sa mga sumunod na lahi na. Yan, so ito yung itatatag ng Panginoon sa bagong kanyang gagamitin para sa pagpupuri sa kanya, sa pagsamba sa kanya. So dito ay mas nagpapakita ito ng pagpapala ng Panginoon sa mga labi o remnant. Ito ay sumusimbolo sa komunidad ng mga mananampalataya at ang pagpapala sa loob nito ay kumakatawan sa presensya at gawain ng banal na espiritu. Ito ay binibigyan diin ng imahe at ideya ng bayan ng Diyos na kanyang pag-aari na isang mahalaga at siya ay nakatuon sa pangangalaga at pagpapala dito. So dito makikita natin sa Bagong Tipan, ang connection nito ay madalas gamitin ng Panginoong Hesus ang simbolismo ng alak at mga ubasan sa kanyang mga turo. Ito ay, at alam natin ito ay ginamit doon sa John 15, no, na ito ay ginagamit na isang mayamang imaheng biblikal na nag-uugnay sa elementong ito. Ito ay yung pananatili at yung pagiging vine ng Panginoon, no? Ang tunay na puno ng ubas na kung sino ang nananatili sa kanya ay magkakaroon ng paglago, magkakaroon ng buhay, no? Ng buhay na walang hanggan. At dito ay ang imahe ng bagong alak sa talatang ito ay maaaring makita bilang isang babala ng espiritual na kasaganahan at pagbabagong hatid ni Jesus sa kanyang mga tao. Alam naman natin, we are, parang wala tayo, no? Tayo ay mabubulok, tayo ay masisira, tayo ay masusunog kung hindi tayo nananatili sa Panginoon.
At itong mga remnants na to ay ito ang mga tunay na natira na labi na kanyang gagamitin upang sa para sa kanyang layunin, no? Siyempre para doon sa iba. Yan. So makikita natin dito ang awa ng Diyos na kahit sa paghatol, pinapakita po ng Panginoon yung awa niya sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagtatabi or pagrereserba ng mga tapat sa kanya. Mahalaga rin ang katapatan na yun nga po, no, yung pagiging loyal, pagiging faithful sa Panginoon, na manatiling naghintay, nanatiling tapat sa kanya, ay dito ay magkakaroon syempre na ang pagpapala sa mga taong ito. At syempre makikita rin natin dito yung soberanya ng Diyos, na ang plano ng Diyos ay mananaig sa kabila ng paghimagsik ng tao. Ano man ang dami, gano'n man sila patuloy na namumuhay sa kasalanan, meron pa rin nananatiling tapat, no? At alam naman natin na ito po ay hindi aayaan ng Diyos na walang matira sa kanyang bayan, no? So, again, ang metapora ng kumpol ng ubas ay nagbibigay ng isang matingkad at kaugnay na imahe ng mga ubas sa isang karaniwan na mahalagang pananim sa kultura ng Israel. At ang ideya ng pagpipreserba ng isang kumpol na may katas ay kumukuha ng intensyon ng Diyos na pangalagaan ng mabuti. Tulad ng yung paggawa ng wine, yung paggawa ng alak na mula dun sa katas ng ubas, ito ay iniingatan, no? Para, no? So habang tumatagal, ito ay lalong sumasarap. So ang pariralang meron pa rin na pagpapala dito ay nagbibigay diin sa pag-asa at potensyal na naghahambing sa mas malawak na tema ng paghatol sa kabanatang ito. Paparusahan, ang hatulan, ang maraming nagkasala, pero meron siyang i-reserve o itatabi o inyang ihihiwalay, no? Kundi ito yung mga namunga. Ito yung mga totoong nanampalataya at na naging tapat sa Panginoon. So sa Isaiah 10 verses 20 to 21, sa mga bahaging ito sa talatang ito, inilalarawan ang mga labi ng Israel na bumabalik sa Diyos. At yun nga po, no, yung bandang, I think Isaiah 40 yun, na sino tong mga dumarating, no? So yun po, yung mga yan, no, mga labi, mga remnants. Jeremiah 31:7-8, binabanggit ang pagtitipon ng Diyos sa mga labi ng kanyang bayan mula sa pagkatapon. At ang mga taga-Roma 11:5, piniliwanag ni Pablo na naging mayroong nalabi na pinili ng biyaya. Hindi po, no? Hindi po papayag ang Panginoon. Siyempre, laging meron po, no? Kaya nga yung kaisipan na pag itong mga to sa isang church, no? Mali yung itinuturo ng pastor, meron doon na talagang inano ang Panginoon, no? Na pinili ang Panginoon, at ito yung siyempre gagamitin niya para sa iba, no? Gagamitin niya para sa paghayag ng ebanghelyo, tulad na lang ni Apostol Pablo, no? Si Apostol Pablo, nakita natin talagang kasuklam-suklam or isusumpa mo siya, pero nakita natin yung twist na nangyari sa buhay niya, ginamit siya ng Panginoon. At ito, siya ay nanatiling tapat, no? Yan. So, 1 John 15, verse 1 and 2, binanggit ni Jesus ang tungkol sa puno ng ubas. Again, sa ating mga mananampalataya sa kasalukuyan ngayon, ito ay paalaala na nakikita ng Diyos ang halaga ng ating mga ginagawa, ng ating mga pagiging tapat sa Kanya, yung ating araw-araw na pamumuhay. Hindi po natin mapaglilihiman ng Diyos. Alam niya po ang ginagawa natin, no? Dahil alam nilang magagamit ng Diyos ang kanilang katapatan para sa kanyang mga layunin. Hinihikayat tayo na mananampalataya na magtiyaga. Yun nga po, no? Dahil meron po, no, na tayong magagawa, no, para sa kanyang mga layunin. Hinahamon din ng talatang ito ang mga mananampalataya na hanapin at pagyamanin ng pagpapala sa mga sitwasyon na tila walang pag-asa. Imagine naman, no, sa laki ng ubasan,
sa isang kumpol. Yun lang yung naipon, yun lang yung natira. Pero again, ito po ay isang malaking pagkakataon, no? Siyempre, ito po ay nakita ng Panginoon sa mga natira, sa mga tunay at naging tapat sa Kanya, na ito ay gagamitin niya muli sa Kanyang layunin. So, sumasalamin ito, at ang verse 8 ay sumasalamin sa mapagmahal na kalikasan ng Diyos, na nagpapakita ng Kanyang layunin na tumubos at hindi manira. Sa kabila ng paglayo ng mga tao sa Kanya, pangunahin pa rin sa Kanya na tubusin ang mga taong nananatiling tapat sa Kanya. So makikita natin yung puso ng Diyos dito sa talatang ito, na hindi lang para manira, hindi pa lang para maghatol, kundi kunin o itabi o pagsamasamahin ang mga bunga na naging tapat sa Kanya. Ganon din sa Kanyang sa Kanyang muling pagdadating, na Kanyang kukunin ang mga taong totoong nanampalataya at sumunod sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pasibo. Hinahanap at pinapanatili nito ang mabuti at tinitiyak na ang Kanyang mga layunin ay natutupad. Kaya ang Panginoong Hesus, na siyang kumakatawan sa sukdulang plano ng pagtubos ng Diyos, at dito nga po sa John 15:1, na nag-uugnay sa mga mananampalataya sa Diyos at nagbibigay daan sa kanila na mamunga. Kaya lagi paalaala, di ba? Ipamuhay ang Kanyang salita. At dahil ligtas na tayo, kusa na po yung nangyayari. Hindi tayo gumagawa ng good works para maligtas. Ligtas na po tayo, kaya mayroong mabuting gawa. So yan, ang tapat na nalabi ay lumalawak upang maisama ang lahat na nagtitiwala sa Kanya, kapwa Hudyo man o Hintil. Kaya sa ating pagtatapos sa talatang ito, isang magandang paalaala ng awa ng Diyos at ng Kanyang kakayahang magdala ng pagpapala at pagpapanumbalik. Tinitiyak niya sa atin na kahit na ang paghatol ay nararapat, hinahanap pa rin ng Diyos ang pinakamaliit na tanda ng tunay na katapatan, at ito ay Kanyang iniingatan ang Kanyang mga tao. Marami talaga ang mapapahamak. Pero dito makita natin na isang kumpol lang, Gano'n lang, ang kumpol lang sa amin, ganyan lang karaming bunga yan. Siguro, sabihin natin, pinakamababa, 10 sako. So bilang konklusyon, ang talatang ito ay naghahatid ng isang malalim na mensahe na katapatan at biyaya ng Diyos sa Kanyang bayan. Binabanggit nito ang Kanyang pagnanais na pangalagaan at pagpalain ng mga nabibilang sa Kanya. Again, itong mga kumpol na to, ito yung Kanyang gagamitin. Sa mga mananampalataya, ito ang Kanyang panimula muli na gagamitin para sa Kanyang layunin upang ipahayag ang magandang balita. Ang layunin niya lagi is ang pagpapanumbalik ng mga tao sa Kanya. Dahil nga po tayo ay nahiwalay sa Panginoon. Yan. So, pwedeng yun din, yung sa 144,000 na pinagtatalunan ng iba, na yun lang daw yung maliligtas. Ito po yung mga makakasama. Ito po yung talagang mga ligtas na may makakasama pa, siyempre sa atin sa kapanahunan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Again, ito ay nagpapaalaala sa atin ng walang hanggang pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos para sa Kanyang bayan. Na tandaan natin, ang pangako ng Panginoon ay laging mayroong pagpapala at pagpapanumbalik para sa kanilang buhay. Yan, sa verse 9, ang pagpapalain ko ang mga salinlahi ni Jacob at kay Judah. Ibibigay ko ang aking mga bundok, pananahan doon ang aking mga bayan na naglingkod sa akin. So again, another pagpapala sa salinlahi ni Jacob at ni Judah, na ito'y karugtong ng talata 8 na pangako ng Diyos, para doon sa Kanyang bayan. Pag-asa na binibigay niya para din sa mga to, nasa hinaharap,
sa kabila man ng mga paghatol, meron laging pagpapala ang ipinapahayag dito ng Diyos. So ang intensyon na pangalagaan ng tapat labi o remnants ay mula kina Jacob. Siyempre alam natin na Jacob is napalitan po yan ng Israel, no? At Judah. Magbabangon ang Diyos ng mga inapo na magmamana ng mga pagpapala ng kanyang tipan. Ang pagtukoy sa aking mga bundok ay sumisimbolo sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. At ito nga po yung nauugnay. Ito ay lalo na ang mga lugar na nauugnay sa kanyang presensya at paglalaan. So ano yung pangako ng Panginoon? No? So ito ay syempre yung sayon or ang langit. No? So itinatampok ng talatang ito ang katapatan ng Diyos. Makita natin, no? Nandun yung paghatol, nandun yung pagpaparusa, pero nanatili na mayroon pa rin pag-asang binibigay ang Diyos. Ang talatang ito ay nagtatampok ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, kina Abraham, Isaac at Jacob. Kahit na nagkasala ang mga tao at naharap sa paghatol, ang plano ng Diyos na pagpalain at pangalagaan ng isang tapat na grupo ay hindi mapipigilan. This is the sovereignty ng Panginoon, no? At nakita natin yung kanyang pagpili dito. Ang kanyang hinirang na bayan at mga lingkod ay tumutukoy sa mga nanatiling tapat. So ito na nga po yung mga remnants, no? Na kumbaga sa ating kapanahunan ay ito yung mga totoong mananampalataya, no? Masakit, no? Masakit talaga na marinig ng iba na open daw sila pag parang sinabing hindi daw sila totoo. Nasa sa inyo po yun. Sa talatang ito, ang propeta Isaiah ay nagsasalita para sa Diyos, naghahatid ng mensahe ng pag-asa at pangako sa mga tao ng Israel. Yan. So, ang imahe ng, yun nga po, no, yung binhi mula kay Jacob at isang tagapagmana mula kay Judah ay nagpapahiwatig ng ideya ng isang bagong simula. Ito ngayon, no, yung dahil paparusahan niya yung iba, no, paparusahan niya ang mga hindi naging tapat, mga hindi nanampalataya, mga nanatili sa kadiliman, at mas pinili na talikuran siya, ay kung sino man yung kanyang, kung sino man ang tunay at nanatili sa Panginoon, sila yung magsisimula, no? Sila yung gamitin ng parang yun nga, no, yung layunin ng Panginoon upang magsimula muli para sa mga labi. Yan, ang pagbanggit sa aking mga bundok ay sumisimbolo sa lupain ng mga pagpapalang ipinangako ng Diyos. Nasa konteksto ng Biblia, ang mga bundok ay kadalasang iniugnay sa lakas, katatagan at mga presensya ng Diyos. So bukod pa rito, ang patukoy sa aking mga hinirang o aking mga lingkod ay mas tumutukoy doon sa kanyang piniling bayan. Piniling bayan ng Diyos sa buong lumang tipan, alam naman natin ito ay ang Israel, at ito ay pinili upang tuparin ang kanyang mga layunin at ito yung mga tumanggap ng mga kanyang pagpapala. Subalit sa baging ito, makikita natin na mula sa inapo ni na Jacob at Judah ang kanyang pinili na tinitiyak ang kanyang espesyal na katayuan at ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Dito makikita natin, no, yung kahalagahan ng pinili, kahalagahan ng yung pagiging pinili na ito ay mayroong special na yung gagawin, no? At nandoon siyempre yung buhay sa pagsunod, buhay sa paglilingkod, at yung ayon sa kalooban siyempre ng Panginoon. So kaya nga ang mga mananampalataya ay ini-encourage o hinihimok na mag-reflect sa ating sa pagtawag ng Diyos sa atin. At siyempre yung commitment natin sa Panginoon, yung devotion natin sa Panginoon. Mahalaga na makita natin dito ang nais sabihin ng Panginoon tungkol sa kanyang mga pinili. Sa ating panahon ngayon, ang mga tunay na mananampalataya ang tinutukoy dito
So sa mas malawak na kahulugan, ang talatang ito ay maaaring makita bilang isang representasyon ng katapatan ng Diyos at ang katiyakan ng kanyang mga pangako. Ano bang pangako ng Panginoon? Siyempre, kanyang isasama ang kanyang ang mga naging tapat sa kanya. Sa kabila ng mga hamon ng paghihirap na maaaring kinakaharap ng mga tao ng Israel, tinitiyak sa kanila ng Diyos na ang kanilang mana ay may katuparan. Yan. May katuparan dahil sa plano ng Diyos para sa kanila. So ito ay nagihikayat sa atin, no? Sa panahon natin ngayon, yung pagiging faithful, no? Yung pagiging tapat natin sa Panginoon na kahit anong sitwasyon, ano man ang mangyari, ay in the midst of pain, trials, or mga something na hindi natin maipaliwanag na sitwasyon sa buhay natin, ay nananatili tayo sa Panginoon na kumapit, no? Na tayo ay ilagay yung ating pag-asa, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay nagpapahayag ng katapatan ng Diyos sa Kanyang bayan at ang Kanyang pangako na tuparin ang Kanyang mga pangako sa Kanya. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik. Kaya yung role o yung papel ng isang remnant is yung pagiging tapat sa Kanya, yung maibahagi ang ebanghelyo at yung maging mapatatili yung pagiging steadfast. Yan. So, pero alam naman natin na nagpapanatili sa atin ay ang Diyos. So ito ay nagsisilbing palaala ng walang maliw na pagmamahal ng Diyos para sa Kanyang bayan. Yan. So, makikita natin dito ang katapatan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos na tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako, kahit na ang Kanyang mga tao ay hindi tapat. Ang Kanyang tipan ay nanatiling ligtas para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Then ang konsepto ng isang nalabi o remnant ay gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng isang tapat na nalabi upang maisakatuparan ang Kanyang plano. Ayan. So, Genesis 17 verse 8, ang pangako ng Diyos sa tipan na ibigay kay Abraham at sa kanyang mga inapo, no, ang lupain ng Kanaan. So, ito'y nangyari na, no? Ang mga nalabi sa Israel ay babalik sa Diyos at sa kanyang mga pinangako. Sa kanyang mga pangako. Yan, ito yung mga manunumbalik mula sa malalayong lugar, no? Sa panahon natin, no, yung mga tunay na Jews, no, yung mga purong Hudyo ay nakakalat sa buong mundo, no. Nasa iba't ibang mga lugar at yung mga nasa Israel ay ito yung may mga halo na. Yan, so Mateo 5:5, mapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa, na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng katapatan at mana. At taga Roma 11:5, binanggit ni Pablo ang isang nalabi na pinili ng biyaya na sumasalamin sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya yun nga po, no, yung laging paalaala ng Isaiah sa ating mga mananampalataya ay tandaan natin na everlasting, no? Everlasting ang pangako ng Diyos. Hindi yan nawawala, hindi yan natatapos. Yun ay nananatili kahit na magulo yung mundo, magulo yung sitwasyon ng buhay ng mga mananampalataya, ay nandun pa rin po, no, yung personal na hamon sa atin na mga anak ng Diyos na pananatiling tapat sa Kanya. Lahat ng pangangailangan iniaasa natin sa Panginoon at ang Kanyang pangako ay matutupad. Siyempre, yan po ay nakabase sa Kanyang plano. So binabanggit din ng talatang ito ang spiritual na mana ng mga mananampalataya kay Kristo, bagamat ang original na konteksto ay tumutukoy sa pisikal na lupain ng Israel. Pero again, alam naman natin na hindi na po limitado, no, sa Israel ang pagpapala ng Diyos, kundi
pati na rin sa mga hintil. So, para sa mga mananampalataya, itinuturo nito ang walang hanggang mana na matatagpuan natin sa kariyan ng Diyos. Unang Pedro, chapter 1, verse 4. So, tandaan na hindi po natatapos ang pangako ng Panginoon sa kabila ng mga pagkabigo ng mga tao, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga pinili, ang mga remnant. Sa halip, gumagawa siya upang ibalik ang mga ito upang pagpalain sila. Again, Panginoong Hesus, sa pamagitan niya, natupad ang pangako ng Diyos. Doon pa lang po, no? Ito yung pinakamahalaga na nangyari sa kasaysayan. Si Jesus ay ang inapo ni na Jacob at Judah na siyang nagtitiyak ng mana ng bayan ng Diyos. Sa pamagitan niya, ang mga mananampalataya ay nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Inilapit tayo ng Diyos dahil siya ang tumubos sa atin at siya yung daan patungo sa Ama. So ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbukas ng daan. Yan, no? So, yan. Sa pagtatapos ng talatang ito ay isang magandang paalaala ng di natitinag na katapatan ng Diyos. Grabe po, no? Walang katapusang walang katapusang paghahayag na hindi natatapos ang pangako, walang katapusang pagmahal, pag-ibig ng Panginoon, at siyempre yung pagliligtas, no? Ay nananatili yung pag-alok ng panunumbalik para sa mga taong babalik sa Panginoon. Again, ito yung nag-aalok sa mga mananampalataya ng pag-asa at katiyakan na sa pamamagitan ni Jesus, tayo po'y muling makakabahagi sa mana, no? Sa mana ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Kasama po tayo doon, no? Yan. Kaya yung laging tanong kasama ka ba? Kasama ka ba o kasama ka ba? So, again, kasama po tayo, no? Again, tinitiyak ng Panginoon na ang kanyang pangako ay mangyayari at mangyayari. Tandaan, tapat ang Panginoon, tapat ang Diyos, at kanyang binigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang maging katugunan sa pagbanumbalik ng mga tao sa kanya. Again, no? So wala po tayong ambag at tayo ay kailangan natin gawin is manatiling tapat sa Panginoon dahil tayo ay kanyang pagsasama-samahin ulit, no? Yan. Again, mga kapatid, sa ating practical na pamumuhay, tayo ay manatili sa Panginoon, yung paglilingkod natin, yung pag-aaral natin, tayo ba'y nagiging tapat sa Kanya. Again, tandaan natin na may mga remnants, may mga labi na Kanyang pagsasama-samahin at ito'y Kanyang muling gagamitin, no? Para sa kanyang layunin. So, doon po natin natatapos ang ating pag-aaral. Kasama ka ba o kasama ka ba? So, yun po mga kapatid. Tayo po muna ay dito muna magtatapos. At bukas muli, no? Alas 8 po tayo. Balik po tayo ng alas 8 dahil weekdays po, no? So, yan. Dapat tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na impormasyon, karunungan, biyaya mo, Panginoon, na maunawaan namin na mananatiling tapat sa iyo, ang mga tunay na sumusunod sa iyo, tunay na nanampalataya sa iyo, ay iyong pagsasama-samahin. At ito po ay aming patuloy na dalangin, Panginoon, na ikaw ay samahan mo kami, lubayan kami, at panatilihin mo kami sa iyo. You sustain us, Panginoon. Alam namin na ikaw lang po ay papanatili sa bawat isa sa iyong mga lingkod, na ito ay patuloy na lumago, spiritual, at patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo at mapapurihan ka at paparangalan ka. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami sa aming pagpapahinga ngayong gabi. Gabayan niyo po ang mga kapatid na hindi namin nakasama ngayon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Sila po ay paalalahanan mo. Ganoon din kami. Samahan mo kami sa aming gawain pa ngayong gabi. Maraming salamat po. Sa iyo lang po lahat ang pulit parangal in Jesus' name. Amen. Yan po, maraming salamat po mga kapatid. Yan, salamat Pastor Dom, Princess, Sister Irene, Pastor Nanding, Brother Edgar. Ay, hindi ba si Brother Edgar? So, yan po, no? Maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo bukas. Maraming salamat. Shalom.
Solideo Gloria, good night po. God bless. Bye-bye.